Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 471. Huwag mong ipilit ang swerte mo, Garrison. Umungol si Maurice. Nagtaas lang ng boses si Levi. Pumunta ka. Sampilan mo siya sa mukha. Tahimik na naglakad si Zane papunta kay Maurice. Napuno ng galit si Maurice. Paano ko itataas ang ulo ko pagkatapos kong sampilan ng security guard? Hinawakan ni Sean at Steve si Maurice habang sinusulyapan siya, senyales na huwag siyang gagalaw. Saktan mo siya, utos ni Levi. Dahil doon, marahas na sinampal ni Zane si Maurice sa mukha. Sa isang iglap, umikot ang ulo ni Maurice nang lumabo ang kanyang paningin, at ang kalahati ng kanyang mukha ay namamanhid. Ang sensasyon ay mabilis na sinundan ng sakit. Pakiramdam niya ay tinutusok siya ng mga karayom ng tuloy-tuloy. Napatulala ang lahat. Ang malaking celebrity na si Maurice Lorraine ay nabanggalang ng isang security guard. Mabangis na pinandilatan ni Maurice sina Zane at Levi, na para bang gusto niya silang kainin ng buhay. Anong kahihiyan? Ito ay masyadong nakakahiya. Malamig na tanong ni Levi, tanggap mo ba ang nangyari? Ginagawa ko. Hinampas ko siya ng pera ko at sinampal niya ako sa mukha. Ito ay isang patas na kalakalan. Sagot ni Maurice habang nagngangalit ang mga ngipin. Sige, ano ang gusto mo? Tanong ni Levi. Hindi ka pa ba tumitigil? Bakit nandito ka na naman? Mabilis na paliwanag ni Sean, may importante tayong pag-uusapan kay MS. Lopez, Mr. Garrison, papasukin mo kami. At tungkol saan ito? Pag-uusapan natin ito kapag nakita natin si MS. Lopez, nakangiting sagot ni Sean. Ito ay isang bagay na makikinabang sa kumpanya. Ngumiti si Levi. Sigurado akong alam mo kung gaano ka-busy si MS. Lopez, walang sino mang Tom, Dick at Harry ang makakakilala sa kanya. Dapat umalis ka na. Anong pinagsasabi mo, Garrison? Nasample lang ako tapos itinataboy mo na kami ngayon. Sino ka ba sa tingin mo? Malapit na itong makuha ni Maurice. Tama siya, Mr. Garrison. Maging makatwiran. Sumimangot si Sean. Tumigil kami sa pagpili sa mga security guard bilang paggalang sa iyo. Hindi ba dapat magpakita ka rin ng paggalang sa amin? Sa madaling salita, humingi sila ng tawad hindi dahil alam nilang mali sila, ginawa lang nila yon para mapasaya si Levi. Galit na galit si Levi. Sino ka sa tingin mo? Bakit ako dapat magpakita sa iyo ng anumang paggalang? Naubos lahat ng pasensya ni Maurice. At sino ka sa tingin mo, Garrison? Nobody ka lang kung hindi ka asawa ni MS. Lopez. Sampal. Pinalipad ni Levi ang dalawang ngipin ni Maurice na may isang sampal lang sa mukha. Agad na lumitaw ang isang matangkad na pulang tatak ng kamay sa pisngi ng huli. Natigilan si Maurice. Isang sampal lang ay halos mapatay na siya. Naglakas loob kang saktan ako, Levi Garrison. Si Maurice ay sobrang galit na kaya niyang pumatay ng tao. Anong masama dun? Ang isang mabahong bibig ay nararapat sampal, hindi ba? Tanong ni Levi. Naglakas loob akong saktan mo ulit ako. Umungol si Maurice. Natuwa si Levi. Guys, nakakita na ba kayo ng humiling na tamaan? Nobela. Hahaha. Nagtawanan ang mga security guard. Agad namang naghatid ng isa pang sampal si Levi sa mukha ni Maurice. Ang kaliwang bahagi ng mukha ni Maurice ay agad na namamaga at ang mga marka ng sampal ay tila kakaiba. Ang lalaki ay lubos na natulala. Ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ikaw ang nagsabi na suntukin kita, nakangiting sabi ni Levi. Pinapayagan ko lang ang hiling mo. Inatake si Maurice Lorraine. Halika at manood. Bilasan mo at saksihan mo ito. May umaatake sa superstar, si Maurice Lorraine. Wala bang sino man dito na naninindigan ng may hustisya? Biglang sumigaw sina Tricia Sullivan at Wilford Boyd. Nagdagsaan ang mga dumaraan nang marinig ni Maurice Lorraine iyon at sinaman ng tingin si Levi. How dare you attack my idol? May tumawag sa mga pulis. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 472. Mahigit 100 tao ang ipinakita sa isang kisap mata. Inakala agad ng lahat na si Maurice ang biktima matapos makita ang kaawa-awang kalagayan niya. Nagsimula silang humarap kay Levi. Sa mismong sandaling ito, naglakad palabas si Zoe. Ano ang nangyayari? Gusto mo naming makausap MS. Lopez,
Pero pinigilan kami ng asawa mo at inatake pa niya si Maurice. Sinampal din ng security guard mo si Maurice. Inilipat ang sisi sa inosente ngayon, ha? Ngumiti si Zoe. Alam mo kung ano ang maaaring mangyari, Ms. Lopez, sabi ni Sean. Malalagay sa mundo ng kaguluhan ang asawa mo kapag may nabalitaan. Nanakit siya sa isang tanyag na tao, alang-alang sa Diyos. Baka makulong pa siya. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Tanong ni Zoe. To be completely honest with you, Ms. Lopez, nalinlang kami sa pagpirma ng slave contract sa Triple Group. Gusto naming umalis, ngunit may malaking parusang babayaran. Natigilan si Sean. Humalaklak si Zoe. So sinasabi mong gusto mong bayaran ko ang penalty at bilhin ko kayo. Same time na tumango ang buong grupo. Tama, Ms. Lopez. Gumawa kami ng ilang mga kalkulasyon. Ang lahat ng mga parusa ay umabot sa eksaktong 2 bilyon. Ito ay talagang hindi marami. Pag-isipan mo, hindi ba madali lang makabawi? Ang 2 bilyon kung mayroon kang isang mahusay na club tulad namin at isang napakatalino na aktor tulad ni Maurice. Tama siya. Naniniwala ako na kikita ka namin ng 2 bilyon sa loob lamang ng 1 taon. Puno sila ng kumpiyansa salamat sa 2 pelikulang ipinalabas. Lumapit si Maurice kay Zoe habang tinatakpan ang mukha. Magulo ngayon ang kumpanyang nagpapakilala natin, di ba Ms. Lopez? Sabi niya sabay ngiti. Kung wala kami, magiging mahirap para sa iyo na bumuo ng isang bagong club ng napakabilis. Nag-aalok ako sa iyo ng isang pagkakataon ngayon, babalik kami kung pumayag kang bayaran ang aming mga multa. Sa amin pabalik, dadalhin namin ang mga kita ng iyong kumpanya na higit sa iyong imahinasyon. Hindi lang yan, pati na rin ang pakakawalan ko na inatake ako ng asawa mo. Puno ng kay-abangan si Maurice. Sila ay orihinal na dumating upang humingi ng tulong kay Zoe. Ngunit ngayon ay ginawa niyang tila si Zoe ang kailangang gawin ang pagsusumamo. Trisha at Wilford chimed in, it's a win-win situation. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Ang tanong lang ngayon, kukunin mo ba? Gustong samukal ni Jerry Wade at ng iba pa nang marinig iyon. Kayo ang gumugulo sa inyong mga utak na naghahanap ng paraan para makabalik, ngunit ngayon ay pinag-uusapan ninyo na bigyan ng pagkakataon si Ms. Lopez. Pwede ba kayong lahat maging walang hiya? Nakatingin ang lahat kay Zoe, naghihintay ng sagot niya. Kay Maurice at sa grupo, tiyak na papayag si Zoe sa panukala. Hindi lang dahil hindi magagawa ng Oriental Star Group kung wala sila. Kinailangan din niyang mag-oo alang-alang kay Levi. Tanggi ako, hindi ka na bahagi ng firm ko, kaya walang kinalaman sa akin ang mga problema mo. Bukod pa rito, mayroon tayong nakasulat na huwag makipagtulungan sa mga taksil. Magkaroon ka ng magandang araw. With that, tumalikod na si Zoe at naglakad palayo. Magaling ang trabaho. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. Si Zoe ay nagbago ng husto sa panahong ito. Mas matatag na siya ngayon sa mga tuntunin ng kanyang trabaho at personalidad. Ano, tinanggihan niya lang ba tayo? Si Maurice at ang iba pa sa kanila ay nabigla. Napuno ng kawalang paniwala si Sean. Wala ka bang pakialam kung ang kapalaran ng iyong asawa, Zoe Lopez? Sigaw ni Maurice, maghintay ka lang at tingnan kung paano ko pahihirapan ang asawa mo. Mabilis siyang pinigilan ni Sean at Steve. Huwag kang padalos-dalos, Maurice. Tandaan mo kung para saan tayo nandito. Nobela. Oo, dapat tayong kumilos. Nandito kami para humingi ng tulong kay Ms. Lopez, hindi para takutin siya. Sabi ng iba. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 473. Sinulyapan ni Maurice si Levi, na nakatayo sa malapit, at sinabing, kung gayon, susubukan natin muli. Kung tatanggihan niya tayong muli, ipapakulong ko si Levi Garrison. Nobela. Kinuha ni kalmadong ni Levi ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Panahon na para sirain si Maurice Lorraine. Ha. Nagtawanan ang mga katabi ni Maurice nang marinig nila ang sinabi ni Levi. Tulala ba siya? Sa tingin ba niya ay kaya niyang masira ang isang celebrity sa isang tawag lang? Sino ang sinusubukan niyang bata? Malamig na tinitigan ni Maurice si Levi at ngumisi. Gusto kong makita kung paano mo planong gawin iyon. Napakabilis,
Lahat ng pangunahing media outlet ay nakipaglaban upang iulat ang sumusunod na balita. Nalantad ang pribadong buhay ng sikat na seleb na si Maurice Lorraine, nakitang nagbabahagi ng silid sa hotel sa dalawang babae. Si Horace Waller ay nagayos ng isang taong lihim na sumunod kay Maurice ng gabing iyon. Agad na lumabas ang mga larawan at video ng insidente. Laking gulat ng mga netizens. Mabilis na lumitaw ang madilim na nakaraan ni Maurice nang siya ay sumikat. Ang isa pang heavyweight na artikulo ng balita ay mga headline, si Maurice Lorraine ay nagtanggal ng kasintahan sa loob ng 7 taon, ng abuso at pinapirma siya ng isang kasunduan upang panatilihing sikreto ang relasyon. Kuwait, mas maraming iskandalo ang nagsimulang lumitaw, tulad ng balita tungkol kay Maurice na nakikipaglokohan sa maraming babae sa mga nightclub. Ang mga media outlet ay naglabas din ng mga artikulo na nagililinaw na si Maurice ay minsang kinuha ng Oriental Star Group habang naghahanap ng trabaho. Ang kumpanya ay nag-alok sa kanya ng isang kontrata na binubuo ng 500,000. Naunawaan na ngayon ng lahat ang tunay na ugali ni Maurice. Kaya pinagtaksilan niya si Oriental pagkatapos ng lahat ng ginawa nila para sa kanya. Kasuklam-suklam. Anong ingrate? Itinaboy niya ang kanyang kasintahan pagkatapos sumikat at kinagat ang kamay na nakahawak sa kanya. Nagtaka ako kung bakit ang taong ito ay patuloy na sinusubukang gawing masama ang Oriental. Ngayon naiintindihan ko na. Kuwait, ang internet ay napuno na ngayon ng mga komentong nakakagalit kay Maurice. Ang reputasyon ng lalaki bilang isang celebrity ay agad na bumagsak. Tapos na ang lahat. Natulala si Maurice nang malaman niya ang nangyari. Paano ito nangyari? Tumangala siya at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Sabay ring ng phone niya. Ang mga bangko ang tumatawag upang sabihin sa kanya na ang lahat ng kanyang mga account ay na-freeze. Ito rin ay ginawa ni Horace Waller. Si Maurice Lorraine ay ganap na natapos. Ang tanging pagpipilian na natitira sa kanya ngayon ay ang maglingkod sa Triple Group bilang isang alipin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakangiting naglakad si Levi. Madali kang sirain gaya ng pagbangon sa iyo. Pumalakpak. Bumagsak si Maurice sa lupa at hindi makapaniwalang tinitigan si Levi. Talagang ginawa niya ito sa isang tawag sa telepono. Sa pinakaunang pagkakataon, napagtanto ni Sean at ng iba pa kung gaano nakakatakot si Levi. Sobra na ito. Paumanhin, Mr. Garrison. Si Sean, Steve at ang iba pang grupo ay lumuhad sa lupa. Nangangako kaming maglilingkod sa Oriental Star Group sa natitirang bahagi ng aming buhay kung tatubusin mo kami ni MS. Lopez, Mr. Garrison. Nakayuko silang nakadikit ang ulo sa sahig. Ngumisi si Levi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Hindi siya kailanman nakikipagtulungan sa mga taksil. Boom! Parang kidlat ang tugon ni Levi sa kanila. Tapos na ang buhay nila. Ang pag-aalaga kay Maurice ay hindi nagpadala ng naibalik sa Oriental Star Group sa kanyang kaluwalhatian. Bumalik si Levi sa Morris Group. Saan ka nang galing, Mr. Garrison? Matagal ka nang wala. Nakangiting bati ni Seth Wilson at ng iba pang security guard. Si Iris Annabel ay nagkataon na namataan si Levi sa parehong oras. Saan ka nawala? Hindi ka man lang humingi ng leave of absence. Mukhang masama ang loob ni Iris. Parang may nangyari. Nagtanong kaagad si Levi, may problema ba? Saglit na nag-alinlangan si Iris bago tumango. Oo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 474. Anong nangyari? Tanong ni Levi. Pinunasan ni Iris ang kanyang mga templo. Di ba sinabihan tayo ng Big Boss na mag-organize ng 1 billion charity program kamakailan? Nagtayo kami ng Hope Elementary School, Old Folks Home at Orphanage. Pinondohan din namin ang maraming mahihirap na estudyante. Gayunpaman, pagkatapos na ibuhos ang aming pera at gawin ang lahat ng ito, may isa pang nauwi sa pagkuha ng lahat ng kredito. Natigilan si Levi. Paano nangyari ang ganoong bagay? May gumawa talaga ng isyo sa charity money. Kumunat ang noo niya. Sinong gumawa nito? Siguradong may kaba sila. Ito ay Triple Group. Inorganisa nila ang 1 bilyong charity gala 2 gabi na ang nakalipas at ni 1 sentimo ay walang lumabas sa kanilang sariling bulsa. Kinuha nila ang perang iniambag namin para sa charity program at ginawa ito sa kanila. Ang lahat ng mga charity certificate, dokumento at proseso ay naging kanila. Galit na galit si Iris.
At ganoon din si Levi. So binayaran namin ang charity event pero nakukuha nila lahat ng credit. At ngayon iniisip ng lahat na ang Triple Group ay ang pagiging charitable at wala itong kinalaman sa atin. Eksakto. Ang Triple Group ay nakakakuha ng napakaraming positibong feedback mula dito. Lahat ng mga estudyante at matatandang natulungan namin ay nagpapadala sa kanila ng mga banner ng pagpapahalaga. Ang paaralan, bahay ampunan at tahanan ng matatanda ay nakasabit na ngayon ng mga poster sa dingding, na nagpapasalamat sa Triple Group para sa kanilang kabaitan. Walang nakakaalam na kami talaga ang nakaisip ng pera. Pinakamahalaga, tinanong namin ang Charity Association kung bakit ito nangyayari, ngunit tumanggi silang kilalanin ang aming mga kontribusyon. Sinabi nila na ang lahat tungkol sa charity program ay ginawa ng Triple. Umuusok sa galit ang babae. Bang! Ipinatong ni Levi ang isang kamao sa dingding. Napatalon si Iris sa takot. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sinusubukan pa nilang manghimasok sa isang charity program. Gaano sila kawalan GE? Galit na galit si Levi. Ang katotohanan na magagawa ng Triple Group ang lahat ng ito ay dahil napagkasundoan ang lahat sa Charity Association, nobela. Hindi lang yan. Alam ko na ang general manager ni Triple ay kasangkot sa ilang 14 na taong gulang na batang babae. Gusto kong mawala ang hamak na iyon. Dagdag ni Iris. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Levi. Ngayong nagalit siya sa akin, babayaran ko siya. Napatingin si Iris sa kinatatayuan ng lalaki. Sa tingin niya babos siya. Ako ay malapit ng personal na magtungo sa Charity Association at alamin kung ano ang nangyayari. Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Sige, sasama ako sa iyo, sagot ni Levi. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa gusali ng Northampton Charity Association. Hello, may appointment ka ba? Oo. Ito ay sa ilalim ni Iris Annabel ng Morris Group. Alam ang katayuan ni Iris, ang Charity Association ay nagtalaga ng isang mataas na ranggo na direktor, si John Harvey, upang alagaan siya. Hello, Ms. Annabel. Paano kita matutulungan? Nakangiting tanong ni John. Diretso sa punto si Iris. Narito ako para sa isang bagay lang ngayon, at iyon ay upang tingnan ang mga donasyon na ginawa ng Morris Group para sa programa ng Kawang Gawa. Oh, nag-ambag ba ang Morris Group sa programa kamakailan? Tanong ni John na naguguluhan. Tumawa si Levi. Naglalaro silang lahat. Pinigilan ni Iris ang kanyang galit at mahinang sinabi, ang Morris Group ay gumawa ng 1 bilyong kontribusyon sa iyong asosasyon sa buong araw na nakakaraan. Paano mo, bilang isang direktor, hindi mo alam ang tungkol dito? Ngumiti lang si John Harvey. Paumanhin tungkol doon, Ms. Annabel. Kanina pa ako nasa abroad kaya wala talaga akong ideya tungkol dito. Bigyan mo ako ng ilang sandali upang tingnan ang bagay na ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 475. Pagkatapos tumawag sa telepono, lumingon si John sa kanila. Baka nagkamali ka, Ms. Annabel. Tanong niya na may ngiti sa labi. Ang tanging 1 bilyong donasyon na natanggap namin ay mula sa Triple Group. Walang mga tala ng anumang kontribusyon na ginawa ng iyong kumpanya. What on earth are you talking about? Ang 1 bilyon ay nagmula sa Morris Group, ngunit isinulat mo ito bilang triples. Ano ba ang nangyayari? Galit na galit si Iris na muntik na siyang magmura. Kumalma ka po Ms. Annabel. Talagang wala kaming mga tala ng anumang donasyon na ginawa mo. Sagot ni John sabay ngiti ng bongga. Sabihin mo sa akin kung ano ito. Binasag ni Iris ang ilang mga dokumento ng donasyon na ginawa sa harap ni John, kasama ang patunay ng kumpanya na nag-set up ng charity program. Inisa-isa ni John ang mga dokumento at nalilitong sinabi. Hindi pwede ito. Paanong ang mga talaang ito ay eksaktong kapareho ng sa Triple Group? Maging ang charity program ay ganap na magkapareho. Isinulat mo ang pangalan ng sarili mong kumpanya kaysa sa Triple, hindi ba, Ms. Annabel? Mababaliw na si Iris. Gaano sila kawalan GE? Ngayon ginagawa nilang parang kami ang may kasalanan. At saka, ang Triple Group ay talagang nag-host ng charity gala kamakailan at nag-donate ng 1 bilyon sa komperensya. Iyon ay kanilang pera, ano ang kinalaman nito sa Morris Group?
Maging ako ay nagsimula ng magtaka kung mayroon kang anumang oras, intensyon, Ms. Annabel. Tiwala si John na ang pera ay pagmamayari ng Triple Group. Ha? Kung gayon, dahil mayroon tayong lahat ng mga record ng transportasyon sa bangko, paano natin gagamitin ang mga ito upang malaman kung sino ang nag-donate ng pera? Nakangiting mungkahi ni Iris. Pumunta tayo kaagad sa bangko, Mr. Harvey. Pagkatapos, ay maaari kaming gumawa ng ilang paghahambing sa iyong departamento ng pananalapi. Napalitan ng ekspresyon ni John ang pagbanggit sa bangko. Nagsimula siyang magtanong, bago iyon, maaari ko bang tanungin kung bakit mo ini-donate ang pera noong una, Ms. Annabel? Siyempre, para makatulong sa mga taong nangyari, sagot ni Iris. Tama iyan. Ang layunin ng Charity Association ay tulungan ang iba, at dahil nakita natin ang layuning ito, mahalaga ba kung sino ang tumulong? Ipinagpatuloy ng lalaki ang paglason sa balon sa pagtatangkang gawing masama si Iris. Hindi ba ang mga tao ay nagpapakita ng mga gawa ng kabaitan sa hindi nagpapakilala sa ngayon? Nag-donate ka ba ng pera para malaman sa kasabihan, o para sa isang parangal o mangyayari? Nagsisimula na talaga akong questionin ang motibo mo ngayon, Ms. Annabel. Dahil lahat ng ito ay tungkol sa kawang gawa, may iba pa bang mahalaga hanggat ang ating mga layunin ay natutugunan? Padadalhan kita ng isang tumpok ng mga mangyayari. Ikaw. Naramdaman ni Iris ang pag-agos ng galit sa kanya na parang lava. Oo, ang mga layunin ay naabot. Wala rin kaming pakialam sa kasikatan, nobela. Ngunit walang paraan na papayagan ko ang Triple Group na kunin ang kredito. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Hindi napigilan ni Levi ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay. Siguradong may paraan ka sa mga salita. Inaangkin mo na ang mataas na moralidad ngayon, ikaw ba? Nakangiting sabi ni Levi. Ngumisi si John, ano ang ibig mong sabihin sa pag-angkin ng mataas na moral? Ganito palagi ang pag-ibig sa kapwa, kung ang lahat ay nag-aambag lamang para sa kasabihan, mas mahusay na hindi sila mag-ambag. Sa totoo lang, hindi na mahalaga kung sino ang nag-donate. Nagtaas ng boses si Levi. Ibig sabihin, maaari mong isulat ang donasyon ng ibang tao bilang Triple Group. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin iyon? Ako. May gustong sabihin pa si John, pero pinutol siya ni Levi. Kung hindi mahalaga ang kredito, bakit kailangan ito ng Triple Group? Inihayag nila ang balita sa lahat ng dako at nag-host pa ng isang charity gala. Hindi naman ganoon. Kailangan ng Triple Group ang kredito. Nakangiting sagot ni John. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 476. Kaya hindi kailangan ng Morris Group, pero kailangan ng Triple Group. Doble standards, pang-iinis ni Levi. Triple. Pinutol muli ni Levi si John. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang isulat ang kontribusyon ng Morris Group bilang Triple Group. Iyan ay ilang seryosong kapangyarihan doon, ang pagpapalit ng 1 bilyong proyekto ng ganoon. Dumating si Levi sa ugat ng problema sa kanyang matatalas na salita. Na-overwhelm si John. Sino ang lalaking ito, Ms. Annabel? Nandito ba kayong dalawa para lang magkagulo? Kaya gusto mong tingnan ang mga panloob na gawain ng Charity Association na masama? Galit na galit siya. Oo naman. Bakit hindi natin imbestigahan? Malamig na sagot ni Levi. Paalisin mo sila dito. Wala na si John at agad na nag-utos na may mag-alis sa kanila. Pero nagpatuloy si Levi. Hindi. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Paano naging triples ang charity program ni Morris? Labis na galit si John. Paano kung hindi ko aminin na si Morris iyon? Ano ang maaari mong gawin tungkol doon, kahit na sabihin kong ito ay isinulat bilang triple? Sumili ang malalim ng ngiti sa mga labi ni Levi. Sige, huwag kang magsisi kung ganoon. Ako, nanghihinayang. Ha, sasabihin ko ito ng isang beses pa. Triple Group ang nag-donate ng pera at wala itong kinalaman sa iyo. Ilabas mo sila. Umalis sina Iris at Levi sa building. Nakikita mo yon. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang ugali ng Charity Association. Iris lamented with wave of her hand. Kailangan kong bumalik at tanungin si Mr. Atkinson kung ano ang gagawin. Hindi natin pwedeng iwanan ang mga bagay sa ganitong paraan.
Bumalik ang dalawa sa Morris Group. Nagtungo si Levi sa kanyang sariling opisina at nakipag-ugnayan sa kanyang sekretarya, si Aurora Not. Aurora, sino ang namamahala sa Northampton Charity Association? Tanong niya. Ang presidente ay si Mr. Sanford Collins, sir. Sige, sabihan mo siyang lumapit. May pag-uusapan ako sa kanya. Kasing lamig ng yelo ang tunog ni Levi. Hindi nagtagal at dumating si Sanford Collins sa Morris Group kasama ang ilan pang mataas na ranggo na kasama. Nakatayo silang 5 sa loob ng opisina na nakayuko at puno ng malamig na pawis. Hindi man lang sila naglakas loob na panasan ang kanilang mga noo. Masyadong nakakatakot ang lalaking nakaupo sa harapan nila. Hindi lang siya ang deputy ng Northampton, siya ang God of War. Paano namatay si Scott Yates? Ito ay salamat sa lalaking ito. At bakit biglang lumitaw ang Triple Group out of nowhere para gawin ang anumang gusto nila sa Quebec? Pangunahin na dahil wala na si Scott Yates, ang lalaking mahigpit ang kontrol sa Triple Group. Ito ang lalaking nag-iisang nagtanggal kay Scott Yates. Nobela. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Tanong ni Levi. Nagpalitan ng tingin si Sanford Collins at ang kanyang mga tauhan habang umiling. Hindi, Mr. Garrison. Ayaw mo. Saka alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Tinapik ni Levi ang kanyang mesa gamit ang kanyang mga buko. Nasa loob tayo ng Morris Group. Ito ba ay marahil tungkol sa programa ng kawanggawa ng Morris Group? Bilang matalinong tao na siya, mabilis na naunawaan ni Sanford ang sitwasyon. So, alam mo kung bakit ka nandito, malamig na sabi ni Levi. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, sabi niya na may ngiti. Paano naging sa Triple Group ang perang naibigay ng Morris Group para sa programa? Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nasa Charity Association lang ako para magtanong tungkol dito, pero iginiit nila na galing kay Triple ang pera at itinaboy pa nila ako palabas ng building. Boom! Ang mga salita ni Levi ay tumama sa kanila na parang kidlat, na agad na natutunaw sa kanila. Pumalakpak, nawalan ng balanse si Sanford at napahiga sa sahig. Seryoso, ang lalaking ito ay pinalayas sa Charity Association. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 477. Ito ay kalapastanganan. Tapos na. Ang tae ay malapit nang tumama sa pamaypay ngayon. Huminga ng malalim si Sanford at sinabing, wala kaming ideya na ganoon ang nangyari, Mr. Garrison. Tinapik ulit ni Levi ang desk niya. Iyon ang pangalawang isyo. Pag-usapan natin ang una. Kung hindi ako makakakuha ng magandang sagot mula sa iyo, sisimulan ko na itong tingnan ng mag-isa. Halos maubo ng dugo ang mga lalaki dahil sa takot. Tingnan ito sa kanyang sarili. Si Jesse Nielsen ay masisira tayo bago mangyari iyon. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumalon si Sanford at malinaw na ipinaliwanag ang sarili. Ito ay ang general manager ng Triple Group mula sa Erodia, Horace Waller, na dumating upang hanapin ako. Sinabi niya sa akin na ilagay ang 1 bilyong donasyon ng Morris Group sa ilalim ng Triple Group para sa charity program. Ginawa ko lang ito dahil nangako siyang mag-donate ng Northampton sa 2 palabas. Nobela. Ngumisi si Levi. Nangako siyang mag-donate ng 2 bilyon. Pumirma ka ba ng kasunduan sa kanya? Hindi. It was a verbal agreement, sagot ni Sanford. Ngunit siya ang pangkalahatang tagapamahala ng Triple Group, kaya naniniwala ako na siya ay isang tao sa kanyang salita. Bang! Ipinatong ni Levi ang kamay sa desk. Halos bas-e ni Sanford at ng kanyang mga club ang kanilang sarili. Kaya maniniwala ka sa kung ano man ang sasabihin sa iyo ng mga tao. Naiinis ka ba sa elementarya? Angal niya. Paumanhin, Ginoong Garrison. Ako ay nagkamali. Hindi ako dapat naniwala sa kanya. Agad na napaluhod si Sanford. Tara na, susuriin natin ang mga talaan ng Charity Association. Tanong ni Levi. Agad namang pumayag si Sanford. Naiintindihan, sir. Sabay tayo. Nakita ni Iris si Levi na dinala ang isang grupo ng mga lalaki sa kanya nang ibinaba niya ang tawag kay Kirin. Sabi ni Sanford sa kanya, "Hello, Ms. Annabel. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Sanford Collins, presidente ng Charity Association.
Nandito ako para humingi ng paumanhin at hilingin sa iyo na sumama sa amin sa asosasyon para ayusin ang ilang bagay. Napatulala si Iris. Kakatawag ko lang kay Mr. Atkinson, ilang oras ang nakalipas para humingi ng tulong, at nandito na ang presidente ng Charity Association na humihingi ng tawad sa akin. Gaano kalakas ang misteryosong amo na ito? Hindi ka panipaniwala. Sobrang hinangaan ni Iris ang hindi kilalang lalaki na ito ngayon ay iniisip na niya ito bilang isang manliligaw. Ang lahat ay mabilis na nagtungo sa Charity Association muli. Pakiusapan si John Harvey, utos ni Levi sa receptionist sa front desk. Hindi nagtagal at galit na nagpakita si John kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Ano, dapat mo bang ipilit na magdulot ng gulo, Morris Group? Pinalayas kita kanina lang. Galit na galit si John. Ngumisi si Levi. Ano ito? Ganito ba ang pag-asisikaso mo sa bisita? Sino ka sa tingin mo para alagaan kita? Gusto mong mamatay? Sigaw ni John sa kanya. Ano bang problema mo? Bakit ka ba umasta na parang tyrant? Pagtatalo ni Iris, hindi ba ako pinapayagang suriin ang iyong mga account? Binigyan ka ng kumpanya ko ng 1 bilyong donasyon, para sa pag-iyak ng malakas. Hindi. Agad naman siyang tinalikuran ni John. Mula ngayon, walang sino man mula sa Morris Group ang makakapasok sa gusaling ito. Hindi rin namin tatanggapin ang iyong mga donasyon. Anong matapang na pahayag? Tiyak na iniisip mo na napakabigat mo, sabi ni Iris. Tama. Nagsimulang magsalita ang ibang mga direktor. Kami ang may huling say sa industriya ng kawanggawa ng Northampton. Kung may problema kanyan, grabe. Umiling si Levi sa pagkadismaya habang sinusulyapan ang mga lalaking ito. Kaya't ganito ang karaniwang pag-uugali ng Charity Association. At mukhang malaki talaga ang nakukuha ng mga direktor na ito sa kanilang trabaho. Sa isang sulyap, madaling napansin ni Levi na iilan sa mga lalaking ito ang nakasuot ng mararangyang relo na hindi kasama ng milyon-milyon. How dare you? Isang paputok na dagandong ang sumabog sa lobby. Ito ay si Sanford Collins, presidente ng Charity Association. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 478. UF***King, ikaw pala, Mr. Collins. Agad na namutla sa takot si John habang nakatingin sa grupo ng mga lalaki na hindi makapaniwala. Ginoo, Jung, Mr. Yeager, anong ginagawa ninyo lahat dito? Si John at ang iba pang mga direktor ay labis na natakot. Isinara sana ang kumpanya kung wala ako rito. Galit na sabi ni Sanford. Ha, hindi maaaring iyon, Mr. Collins. Bakit isasara ang Charity Association? Napangiti si John, hindi niya namamalayan ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay kayang sirain ang buong kumpanya kung gugustuhin niya. Lahat kayo natanggal sa trabaho. Mas mabuting paghandaan mo ang lahat ng imbestigasyong pagdadaanan mo. Malamig na sabi ni Sanford. Boom! Ano? Nadama ni John at ng iba pang mga direktor na tila sila ay tinamaan ng kidlat. Lumingon si Sanford sa 4 na vice president sa likod niya. Kapag natapos na ang lahat, kailangan nating magbitiw at dumaan din sa mga imbestigasyon. Nakakaintindi kami. Agad namang pumayag ang mga vice-presidente. Ito ang pinakamagandang paraan para mailigtas nila ang kanilang sarili. Si John at ang kanyang pangkat ay lalong namangha. Sino sa lupa ang nasa likod ng Morris Group na nagboluntaryong nagbitiw sa ating Pangulo? Sige, tingnan natin ang records. Stop dilly-dallying, sabi ni Levi. Oo, Chief. Nobela. Agad na nanguna si Sanford at ang kanyang mga tauhan. Matiim na tinitigan ni Iris si Levi. Talagang matigas ang kanyang kinikilos. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganoong palabas ay dahil kay Mr. Atkinson. At tinatawag nila siyang Chief. Ang bongga mo, Levi. Ang katotohanan ay nahayag hindi nagtagal pagkatapos na ang lahat ay dumating sa Charity Association. Ang 1 bilyong donasyon ay galing talaga sa Morris Group. Wala itong kinalaman sa Triple Group. Naniniwala ako na hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang susunod na gagawin, sabi ni Levi. Hindi naman, Chief. Ako na ang bahala sa lahat. Agad na inayos ng Sanford ang isang anunsyo na gagawin, na nagpapatunay na ang Morris Group ang nag-donate ng pera.
Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa lahat ng mga publisher at malalaking media outlet upang iulat ang mga gawa ng kawang-gawa ng Morris Group. Ipinakita rin niya kay Morris ang nararapat na parangal at mangyayari nito. Hindi ko talaga kailangan ang mga bagay na ito, ngunit kailangan mong ihanda ang mga ito. Lahat sila ay may legal na proseso. Sinama ng tingin ni Levi si Sanford, dahilan para mahuli ang takot. Nga pala, ipaalam sa mundo na ang Triple Group ay hindi kailanman nagbigay ng kahit isang sentimo sa charity gala, bili ng lalaki. Pag-iisip ng Triple Group na kumita nang wala man lang ginagawa. Parang mangyayari yon. Sanford ay nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ng lahat, ang Triple Group ay isang makapangyarihang dayuhang korporasyon. Ito ay tiyak na isang mahirap na bagay na harapin. Malamig na umungol si Levi. Aayusin ko kaagad. Walang-wala ang Triple Group kumpara sa lalaking ito, kung tutuusin. Napakabilis, lahat ng malalaking media outlet ay nagsimulang magtanong ng mga sumusunod, kailan mag-donate ang Triple Group sa charity program. Ito ba ay talagang para sa kawang-gawa, o ginagawa nila ito para lamang sa impluwensya? Maging ang Charity Association ay kinumpirma kung ano ang nangyayari. Kaya naman, mabilis na kumalat ang balita sa Northampton. Kaya ang Triple Group ay walang iba kundi isang scam. Hindi ba bilyon ang naibigay nila noong charity gala? Ang mga lalaki mula sa Triple Group ay walang iba kundi mga linta. Pera iyon ng Morris Group at naging sila. Napakawalandiya. Sinisiraan pa nila ang Oriental Star Group noong gabing iyon. Ang daming aso. Kuwait, mabilis na umikot ang tubig. Nasa krisis na ngayon ang Triple Group matapos masira ang reputasyon nito. Samantala, sa loob ng opisina ng Triple Group sa Northampton, si Horace Waller ay naninigarilyo sa isang tabako habang mukhang napakasama. May kakaiba. Tinalakay ko ang lahat kay Sanford Collins at binili ko ang ilan sa kanyang mga bise-presidente at direktor. Bakit nangyayari ito? Naguguluhan si Horace. Sa mismong sandaling ito, isang tao mula sa Charity Association ang humiling na makipagkita sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 479. Hello, Mr. Waller. Hindi ka namin pipilitin na bayaran ang 1 bilyong donasyon, ngunit nagawa mo na ang iyong desisyon noong gabing iyon sa charity gala, kaya sa palagay ko mas mabuti kung hindi mo babalikan ang iyong mga salita. Ito ay magiging masamang publisidad para sa Triple Group kung hindi man. Kinagat ni Horace ang kanyang mga ngipin at nagbayad. Nag-aapoy na siya sa galit. Ang Triple Group ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang intensyon na magbayad ng ganoong halaga. Isa lamang itong kawalan na nagre-resulta sa hindi pagtupad ng kanyang mga gawain ng maayos. Bang! 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 Hinampas ni Jorge ang kanyang mesa sa galit. Damn you, Morris Group! Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Ang taong nasa linya ay nagpatuloy sa pagkastigo sa kanya. Sa malungkot na mukha, tahimik na pinakinggan ni Horace ang lahat ng sinasabi sa kanya. Ginoo, malapit nang dumating si Park Hye-jin sa Northampton. Ikaw na ang bahala sa pagtanggap sa kanya. Ipauwi ang lahat ng usapan ng Northampton kay Mr. Park mula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan siya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Horace banggitin ang pangalan. Si Park Hye-jin ay anak ni Park Cheol-shin, ang regional manager ng Triple Group sa Erodia. Sila ang mga dumating na inapo ng pamilya na ngunit sa Triple Group ni Kirea, at may kontrol sa lahat ng mga gawain sa Erodia. Ang mag-ama na duo na ito ang naging sanhi ng pagkawala ni Scott Yates sa lahat ng kanyang mga kaakibat. Si Park Cheol-shin ay isang taong makakalaban kay Scott Yates. Lalong nakakatakot ang anak niya. Alam ni Horace kung para saan ang pagpunta ni Park Hye-jin sa Northampton. Ang lalaking iyon ay isang ganap na lihis. Sayang 4 ng hapon. Naghintay si Horace sa isang intersection ng highway kasama ang isang malaking grupo. Maya-maya lang ay dumating ang isang hanay ng mga sasakyan. Ang pangalawang sasakyan ay isang LeFerrari na hindi 40 milyon. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata na nakasot. Asol ang buhok niya at butas ang tenga. Bahagyang kumulat ang isang sulok ng labi niya habang nakatayo sa harap ni Horace. Welcome sa Northampton, Mr. Park. Yumuko si Horace at nakangiting sabi. Gayunpaman,
Biglang hinawakan ng lalaking Kirin si Horace sa buhok, hinayla siya pasulong. Napasigaw si Horace sa sakit. Pow! Sinuntok ni Hejin si Horace sa mukha, agad na bumulwak ang dugo kung saan-saan. Pow! Bam! Kuwit! Ipinagpatuloy niya ang kanyang malupit na pananakit kay Horace. Ang kawawang lalaki ngayon ay mukhang isang ganap na gulo, nobela. Wham! Sa wakas, sinipan ni Hejin si Horace sa tiyan, na nagpalipad sa kanya ng 8 metro paatras. Napahawak ang huli sa tiyan at namimilipit sa sakit. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit natakot si Horace kay Park Hejin. Sa kabutihang palad, siya ang general manager sa Erudia, at sa gayon ay mahalaga pa rin sa Triple Group. Kung hindi, ipinadala na siya ni Hejin para makipagkita sa kanyang gumawa. Basura! Mga basura kayong lahat, galit na galit si Hejin. Ano ang silbi ng pag-aalaga ng basurang tulad mo? 1 bilyon ang nawala sa amin ng ganoon lang, not to mention nasira ang reputasyon ni Triple. Galit na galit ang lalaki kaya dinala niya ang ilan sa mga tauhan ni Horace at pinagpatuloy ang paghampas sa kanila. Kasalanan ko ang lahat, Mr. Park Hejin. I swear babawiin ko ang nawala sa atin. Saad ni Horace habang nakaluhod sa harap ni Hejin. Pagkatapos, nagpatuloy siya, naghanda din ako ng ilang magagandang babae para sa iyo, Mr. Park. Lahat sila ay mga artista na kamakailan ay naging malaki, tulad ni Tricia Sullivan at Hazel Levine. Mangyaring ay enjoy ang iyong oras sa kanila. Ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang sariling buhay. Bahagyang hangina ang init ng ulo ni Park Hejin. Ngayon, iyon ang sinasabi ko. Marahil, kahit na si Tricia Sullivan ay hindi inaasahan na may ganitong mangyayari sa kanya matapos niyang ipagpatuloy ang Oriental Star Group. Biglang may naalala si Hejin. Nabalitaan ko na ang pinakasikat na artista ngayon ay si Helena Engler. Ang ganda rin ng amo niya. Sa tingin ko wala akong magagawa tungkol dyan, Mr. Park. Nagsimulang manginig si Horace. Napangisi si Hejin. Tapos kalimutan mo na. Ako na ang bahala dito. Alalahanin mo ito. Ang Northampton ay nasa awa ng Triple Group. Kaya nga nandito ako eh. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 500. Si Park Hejin ay labis na puno ng kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya tinanong ni Horace. Dahil alam niya kung ano ang kaya ng Triple Group. Kung ano ang kaya ni Park Chien-shin at ng kanyang anak. Sa katunayan, si Park Chien-shin at ang kanyang anak ay hindi malinaw na may hawak ng higit na kapangyarihan kaysa kay Scott Yates. Pero bakit hindi sila nagharap sa isa't isa? Ang pangunahing dahilan ay ang pagkatalo ay masyadong malaki, kahit na sila ay nanalo. Ito ay katulad ng pagpatay sa 1,000 ng mga tauhan ni Scott ngunit pagkawala ng daan sa kanilang sarili. Ngayong bumagsak na ang paksayo ni Scott, ang Triple Group ay nag-iisa at matatag sa Quebec. Magagawa na nila ngayon ang anumang gusto nila. Ang Triple Group ay walang mga isyo sa pagkuha sa South City at 10 iba pang mga lugar. Ang pinakamatigas na not na basagin ay ang Northampton. Agad na pinaponte ni Park Chien-shin ang kanyang anak pagkatapos ng panunokso ni Horace. Noong gabing iyon, binigyan ng impyerno si Tricia Sullivan at ang iba pang kababaihan na pumirma sa mga kontrata ng alipin ng Triple Group. Kinabukasan, diretso silang dinala sa ospital. Kinilig si Horace sa balita. Si Park Hejin ay isang ganap na pervert na tinatrato ang mga babae na parang mga laruan. Marami sa kanila ang namatay. Ang mga hindi napunta sa depresyon o nanatili sa ospital. Natulala rin si Maurice. Lumabas si Hejin at nabangga siya. Nabalitaan kong napalaki mo ito, ngunit isa ka ng daga sa kalye ngayon. Paano mo rin ako kikitain? Malamig na tanong ni Hejin. I can act, sagot ni Maurice habang nanginginig. Makakapag-shoot ako ng maraming pelikula. Sampal, sampal. Tinapik ni Hejin ang pisngi ng lalaki. Sa tingin mo ba may manunood ng mga pelikula mo? Ako. Natigilan si Maurice sa kinatatayuan. Taoy. Dumura si Hejin sa lupa. Dilaan mo. Ako ay isang lalaki na dumura kung saan ko gusto. Simula ngayon, ang trabaho mo ay dilaan lahat ng laway ko, natatawang sabi niya. Hindi, namutla agad si Maurice. Paano nagagawa ng isang celebrity na tulad niya ang ganoong bagay? Ngayon na, sinipal ni Hejin si Maurice sa lupa.
Walang choice si Maurice kundi dilaan ito ng malinis. Natapos ang pagdura ni Hejin sa sahig buong araw. Kawalan ng pag-asa. Walang katapusang kawalan ng pag-asa. Nanatiling trending celebrity sana si Maurice kung nananatili siya sa Oriental Star Group. Ang kanyang kinabukasan ay puno sana ng kayamanan, kaluwalhatian at karangyaan. Nakalulungkot, ngayon lang siya dumaan sa ganitong paghihirap. Kuwait, sa Bayview Garden, sinundo ni Iris si Levi para magtrabaho sa kanyang Porsche, nobela. Napangiti nang walang magawa si Zoe. Ang snob niyang best friend talaga ang tumutulak kay Levi papunta sa trabaho. Dapat kasi ganun siya ka-charming. Ngumiti si Zoe. Habang nagmamaneho, bigla niyang namataan ang isang Ferrari na mabilis na tumatakbo sa kaliwang lane, na binabaliwala ang lahat ng patakaran sa trapiko. Sinubukan itong iwasan ng lahat ng nakapalibot sa sasakyan. Ang mga hindi nakarating sa oras ay bumangga sa ibang sasakyan o sa guardrail. Nanlaki ang mga mata ni Zoe sa hindi makapaniwala. Biglang lumiko ang Ferrari sa kanang lane at nagsimulang mag-zoom palapit sa kanya. Hindi mabagal ang pagmamaneho ni Zoe, ngunit huli na ang lahat para lumipat ng lane. Bumagsak, marahas na nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Agad na na-deploy ang airbag, pinoprotektahan si Zoe. Walang nasugatan. Gayunpaman, ang mga sasakyan ay ibang kwento. Ang ulo ng Ferrari ay ganap na bumagsak, at ang Audi 7 Rupees ni Zoe ay napinsala din. Slam! Bumaba ang may-ari ng Ferrari. Siya ay tumingin lubhang mapanganib sa kanyang asol na buhok at butas ang mga tainga. Sa likod ng Ferrari ay ilang iba pang mga sasakyan. Dose-dose ng mga lalaking nakaitim ang nagsimulang lumabas at lumakad. Kamusta naman ang pagmamaneho mo? Ang katulong ni Park Hye-jin, si Park Chang-wook, ay mabangis na binigyan ng ilang sipa ang Audi ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 501. Pagbaba ng kanyang sasakyan, galit na sumigaw si Zoe, "Hindi ako ang may kasalanan dito. Kayo ang nagpunta sa kabilang direksyon. Paanong kasalanan ko iyon?" Wala siyang kahit katiting na takot sa mga ito dahil sigurado siyang nasa tama siya. Kung tutuusin, sa kabilang direksyon muna sila nagmamaneho. Isang katotohanang madaling mapatunayan, dahil ang buong kahabaan ng kalsada ay mayroong maraming surveillance camera. Ngumisi si Chang-wook at sumagot, "Hey, galing ako sa Korea kaya hindi ako pamilyar sa mga batas trapiko sa iyong bansa. Ang alam ko lang ay nabangga mo ang kotse ni Mr. Park, isang Ferrari na bukod sa higit sa 40 milyon. Tingnan kung gaano kalubha ang pinsala nito. Inaasahan namin na gagawin mo ang buong responsibilidad para dito." Ikaw. Galit na galit si Zoe kaya napasigaw siya. Hindi pa niya nakilala ang gayong walang hiyang tao sa kanyang maraming taon ng buhay. Galing ka sa Korea kaya hindi mo alam ang batas trapiko natin. Anong klaseng logic yan? Paano mo nagagawang makipag-usap sa ganoong kagandang babae? Isang malakas na boses ang umalangaw bago lumitaw si Park Hye-jin. Mabilis na tumabi si Chang-wook, para bigyang daan ang kanyang amo papunta kay Zoe. Si Hye-jin ay nagpunas ng masamang tingin sa katawan ng babae, kumikinang sa kanyang mga mata ang pagnanasa at pagiging possessive. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kung paano ang Northampton ay isang lungsod na puno ng lahat ng uri ng magagandang babae. Parang totoo ang tsismis. Napakagandang babae mo talaga. Nakangiting puri ni Hye-jin. Tinaasan siya ng kilay ni Zoe habang malamig na nagtanong, "Kanina ka pa ba nagmamaneho?" "Oo. Anong problema? Bakit hindi mo sinunod ang batas trapiko? Maswerte ka lang na walang seryosong nangyari sa pagkakataong ito at walang nasugatan. Handa ka bang pasanin ang responsibilidad kung may nangyari?" Kumakabog ang kanyang dibdib sa galit na kasalukuyang dumadaloy sa kanyang katawan. Humalaklak si Hye-jin at mayabang na sumagot, "Hindi mo siguro alam ito, pero matagal na akong nasa Erodia. Ni minsan ay hindi ko inabala ang aking sarili sa mga batas trapiko. Ang tanging batas na sinusunod ko ay sarili ko. Maliban na gusto kong bumili ng kaunti kapag masikip sa mga kalsada. Ang aking mga deal sa negosyo ay hindi ng bilyon-bilyon, o kahit 10-10 bilyon. Ang bawat segundong sinasayang ko ay malaking pagkawala ng kita. Sino ang magre-reimburse sa akin yan? Bukod dito, ang masasamang tuntunin at lahat ng pamantayan ay nilikha para sa mahihirap na tao. Bakit ako,
taong nagmamaneho ng kotse na hindi higit sa 40 milyon, ay dapat sumunod sa kanila. Nang inig siya nang marinig niyang bumubulalas siya ng ganoong katarantaduhan, gusto niyang sampilan siya. Una, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Hanggat narito ka kay Herodia, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Pangalawa, lahat ay pantay-pantay dito sa bansang ito. Hindi mahalaga kung ikaw ay royalty o isang karaniwang tao, ang mga parusa ay pareho. Ang paglabag sa batas ay paglabag sa batas. Walang pakialam kung magkano ang halaga ng sasakyan mo. She tried to reason with him while staring him down, straight in the eyes. Ang kanyang malakas na personalidad ay nagulat din kay Hejin, nang maramdaman niya ang paglaki ng kanyang intriga. Masigla at maganda. Paano bihira? Panunuya? Tumugon siya sa mayabang na tono, wala akong pakialam. Palagi kong ginagawa ang mga bagay sa aking paraan, sumusunod sa sarili kong mga patakaran at wala sa iba. Nasira mo ang kotse ko kaya kailangan mong bayaran ito sa akin. Paano ito? Medyo mapagbigay ang pakiramdam ko ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay bayaran ako ng 40 milyon, wala nang iba pa. Agad namang napanganga si Zoe, dahil naglalaway na siya sa pangangahas ng lalaki. Ang lakas ng loob nitong lalaking ta. Nangyari ang banggaan na ito dahil sa kanya, yet he dares to ask me for compensation. At 40 milyon din. Nobela. Baliw ka ba? Tatawag ako ng pulis. Inilabas niya ang kanyang telepono at akmang gagawin iyon nang pinalibutan siya ng isang dosenang lalaking nakaitim na damit. Inagaw ng isa sa mga ito ang kanyang telepono mula sa kanyang mga kamay bago niya ito mapigilan. Hoy, ibalik mo sa akin ang phone ko. Sigaw niya. Ang mga tao na nabuo sa unang senyales ng isang aksidente sa trapiko ay hindi gumalaw, ngunit ang presensya ng matipunong mga lalaki ay humadlang sa kanila na talagang gumawa ng anumang bagay na tumulong. Pinaglaruan ni Hejin ang telepono ni Zoe, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magbayad ka kung gusto mong ibalik ang iyong telepono. As if babayaran talaga kita ng 40 milyon. Mangarap pa. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa bayaran siya ng pera. Ang kanyang tugon ay ang kanyang ngiti ay lumawak, dahil siya ay nagsimulang kumuha sa isang perverted gilid. 2 hakbang pasulong ang ginawa niya kaya mas malapit siya rito. Ayaw mo ba akong bayaran? Ayos lang. Matulog ka sa loob ng 1 linggo at hindi mo na ako kailangang bigyan ng iba pa. 7 milyon iyon bawat gabi. Medyo kumikita, hindi ka ba sasang-ayon? I'm pretty sure na wala kang ibang magagawa na kikita ka ng ganoon kalaki sa isang gabi. Hihihi. Ang iba pa niyang mga tauhan ay tumanggo at tumanggo sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 502. Si Hejin ay naging medyo magalang at magalang sa pagbibigay kay Zoe ng isang pagpipilian. Dati, hindi siya mag-aaksaya ng maraming oras at pagsisikap sa sino mang babae na nakakuha ng kanyang interes. Hihilahin na lang sana niya ang babae nang walang pakialam sa mga protesta nito. Siyempre, ito ay malamang dahil siya ay tunay na isang magandang babae. Kailangan mo akong bayaran sa isang paraan o sa iba pa. Nasa iyo ang pagpili. Mayroon kang 1 minuto. Nagsisimula ng magpanik si Zoe sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Siya ay nag-iisa at hindi niya ginagamit ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Ang seryosong ekspresyon sa mukha ng mga lalaking mukhang agresibo ay nagsabi sa kanya na hindi sila naglalaro. Anong nangyayari dito? Maya-maya lang, isang pamilyar at malugod na boses ang umalangaw-ngaw. Levi. Umikot siya at iamakap sa kanya, sumisigaw, "Darling, binubuli nila ako." Tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata habang binabantaan siya ng pagkabigo at kawalan ng kakayahan. Nakita na niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga hindi makatwirang mga tao, gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong napakasama. Sa kabutihang palad, inayos ni Levi ang ilang mga tao upang bantayan ang kanyang asawa, mula sa malayo. Ang mga lalaking iyon ay agad na nagpaalam sa kanya kapag sila ay nakatanggap ng mga unang senyales ng kaguluhan, kung saan agad niyang sinabihan si Iris na tumalikod at bumalik. Kilalang-kilala si Iris sa kanyang maiksing ugali, na naglaro na ngayon. Nagmaneho ka sa maling direksyon. Bakit kailangan naming bayaran? Hindi ba dapat baliktad? Tama iyan. Labag talaga sa daloy ng trapiko ang lalaking iyon. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata.
Yung Ferrari driver na yan ang may kasalanan dito. Hindi siya sumunod sa batas trapiko. Kuwit. Sa wakas ay nakakuha ng pagkakataong magsalita, nagsimulang ituro ng mga tao ang kanilang mga daliri kay Hejin habang nagsasalita sila laban sa kawalang katarungang nangyayari. Naramdaman mo na ang daan ay masyadong makitid upang ipakita ang iyong bastos na kotse, kaya kailangan mong magmaneho sa kabilang linya, iyon ba? Tumikim si Levi sa malamig na tono. Wala akong pakialam. Ako ay mula sa Korea. Ang mga batas trapiko sa iyong bansa ay hindi nalalapat sa akin. At saka, gagawin ko ang gusto ko. Nabangga niya ang kotse ko kaya kailangan niyang umubo ng 40 milyon o maaari niyang piliin na makasama ako ng 1 linggo. Mariing giit ni Hejin. Palagi niyang ginagawa ang gusto niya sa South City at walang sino man ang nangahas na gumawa ng anumang bagay upang pigilan siya. Hanggat walang nangyaring hindi kapani-pani walang seryoso, ang lahat ay karaniwang pumikit sa kanyang ginawa, nobela. Dito sa Northampton, naisip niya na magagawa rin niya ito. Ano? Ano naman kung foreigner siya? Hindi iyon nagbibigay sa kanya ng karapatang maging masungit. Hindi rin naman siya mas matalino sa atin. Nasa Erudia ka ngayon, hindi sa sarili mong bansa. Alinman sa sundin ang ating mga batas o umalis sa bansang ito. Oo, eksakto. Ang pagkakaroon ng pera at katayuan ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos ng kusa. Kuwit. Nagbulungan ang mga tao na parang pugad ng galit na mga bubuyog sa kayabangan ni Hejin. Tumahimik kayo, mga karaniwang tao. Wala kang karapatang magsalita dito. May idea ka ba kung sino ako? Ang aking ama ay ang regional manager ng Triple Group sa Erudia. Bakit pa sa tingin mo ay wala pang dumating para ayusin ang paggamit nito? Iyon ay dahil walang sino man ang naglalakas loob na gawin ito. Masungit na sabi ni Hejin. Noon lang napagtanto ng lahat na may katotohanan ang kanyang mga salita. Sa katunayan, matagal na mula nang mangyari ang aksidente, ngunit walang lumitaw na humawak sa bagay na iyon. Ang tanging paliwanag niyan ay walang gustong masaktan siya. Maging si Levi ay hindi nahuhula ang makakatagpo niya ang anak ng regional manager ng Triple Group. Nakangiting matagumpay, nagpatuloy si Hejin, ngayon, aling opsyon ang pipiliin mo? Ibalik mo sa akin ang pera o gumugol ng 1 linggo kasama ako. Magpasya ka na o huwag mo nang isipin ang pag-alis. Mabilis na pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Levi at ang iba pa, nagbabanta sa kanilang tindig. Nabalot ng takot sina Iris at Zoe habang iniisip nila kung paano sila aalis sa sitwasyong ito. Mukhang hindi natatakot si Levi habang tumatawa siya at sumagot, hindi kami aalis. Hindi bababa sa hindi naaayos muna ang isyong ito. Kinuha niya ang phone niya, nag-dial siya ng number. Xavier, pumunta ka dito sa pagkakataong ito, para hawakan ang problemang ito. Wala akong pakialam kung sino siya o kung anong koneksyon niya. Alinman sa iyo na harapin ito, o ako ang gagawin. Sa kabilang bahagi ng telepono, ang kapitan ng patrol squad ay namutla ng husto. Ilang sandali pa, unti-unting lumakas ang malakas na pag-iyak ng mga sirena. Isang hanay ng mga patrol car ang mabilis na dumating kay Levi at sa iba pa, bago huminto sa malapit. Lumabas si Xavier sa lead vehicle, kasunod ang hepe at deputy chief ng traffic police. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 503. Sa puntong ito, nasuri na nila ang mga surveillance tape at may magaspang na ideya kung ano ang nangyari. Ngayon, ang kailangan lang nila ay tanungin ang karamihan para sa kanilang mga account ng kaganapan. Ang pagdating ni Xavier ay tila nagpapahina ng loob ni Hejin at ng kanyang mga tauhan. Sa kabila nito, mayroon pa rin silang arrogant na hangin sa kanilang paligid at hindi partikular na gumagalang sa mga pulis na nagtanong sa kanila. Ayon kay Hejin, ang Triple Group ay isang hindi kapani-pani walang mahalagang kumpanya na lubos na makakatulong sa pagpapaunlad ng Northampton sa hinaharap. Dahil siya ang magiging kahalili balang araw, magagamit iyon na hindi siya isang taong maaari nilang hawakan. Hindi nagtagal ay narating na ni Xavier ang kanyang hatol. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, ipinahayag ko na nagkasala si Park Hejin sa maling pagmamaneho. Siya ang mananagot ng buong responsibilidad para sa mga gastos sa reparasyon ng aksidente, kapwa para sa kanyang sarili at para kay Ms. Zoe Lopez. Kasabay nito,
Ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ay dapat bawiin at hindi siya pinapayagang umupo para sa pagsusulit sa lisensya sa pagmamaneho sa Erodia, sa susunod na 5 taon. Bukod pa riyan, siya ay ikukulong sa susunod na 15 araw. Nang matapos siya sa announcement na iyon ay mabilis niyang sinulyapan si Levi. Tumango si Zoe, Captain Fields, hindi na kailangan pang ibalik ni Mr. Park sa akin. Naka-insured na ako kaya kailangan ko lang makipag-usap sa insurance company ko. Salamat sa pagbibigay ng hustisya sa akin. Naghiyawan at nagpalakpakan din ang mga tao, halatang masaya sa kanyang desisyon. Ramdam ni Xavier ang pag-agos ng dugo sa tenga niya habang namumula siya sa sarap. Sino ang nakakaalam na ang paglilingkod sa mga tao ay napakasarap sa pakiramdam? Anong pakiramdam ng tagumpay? Ano? Natigilan si Hejin sa kanyang narinig. Dati, may nagawa pa siyang mas masahol pa kaysa rito sa South City, at gayunpaman, hindi pa siya nakakuha ng kahit isang demerit point. Ngayon, binabawi na ang kanyang driver's license at kailangan siyang i-detain. Sa sobrang galit, sumigaw siya, kilala mo ba kung sino ako? Bawiin ka agad ang parusa mo kung hindi ka magsisisi. Malamig na tinitigan siya ni Xavier at inutusan ang kanyang mga tauhan, ilayo ninyo siya. Arestado ang sinumang manggahas na makialam din. With that, si Hejin ay kinaladkad ng mga pulis. Nais ni Chang-wook at ng iba pa na ihinto ang pag-aresto sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, sila ay masyadong walang magawa upang gumawa ng anuman. Ang tanging nagawa nila ay tumitig, habang ang kanilang amo ay itinulak sa loob ng isa sa mga sasakyan ng pulis. Bago siya pumasok, binatukan ni Hejin si Levi, rest assured that I'll be out soon enough. Maghintay ka. Ganap na binaliwala ang banta, inutusan ni Levi ang kapitan, itakda ang pera ng piyansa sa, hindi bababa sa 5 milyon. Gamitin ang perang iyon sa pagpapaunlad ng Northampton. Okay, naiintindihan. Tumango si Xavier. Sumilay sa kanyang mga mata ang paggalang at paghanga habang nakatingin kay Levi. Kahit ngayon, ang tanging naiisip niya ay ang kinabukasan ng Northampton. Honey, ihahatid muna kita sa trabaho bago ka kumuha ng isa pang sasakyan. Sina Zoe at Iris ay sinusundan ng tingin kay Levi. Ang kailangan lang ay isang tawag sa telepono mula sa kanya, at ang buong bagay na ito ay naayos na. Nagpalitan ng tingin ang dalawang babae, tila naiintindihan ang iniisip ng isa. Dapat ang boss ng Morris Group ang nagresolba sa isyong ito. Walang paraan na si Levi iyon. Samantala, sa loob ng opisina ng Triple Group sa Northampton. Ano? Naaresto si Mr. Hejin. Hindi makapaniwala ang tono ni Horace, tugma sa gulat na ekspresyon ng mukha nito. He demanded, sino ba talaga ang nang-ahas na gawin iyon? Hindi ba nila alam kung sino siya? Si Xavier Fields mismo. Nobela. Bumagsak ang mukha ni Horace bago siya umimik, inaresto niya si Mr. Hejin. Sumama ka sa akin, dali. Kailangan nating piyansahan si Mr. Hejin. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa himpilan ng pulisya. Nang marinig na 5 milyon ang piyansa, nabigla siya. Ginoo, Waller, kailangan mong maunawaan ang maling daan na pagmamaneho ay isang seryosong krimen. Hindi nagdalawang isip si Horace sa pagbabayad ng piyansa. Hindi alintana kung ito ay 10 milyon, o kahit 100 milyon, ito ay hindi tulad ng siya ay may iba pang pagpipilian ngunit magbayad. Kaya, nakalaya si Hejin mula sa kulungan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, gusto kong magsagawa ka ng background check sa kanilang mga tao para sa akin. Hindi ako papayag na gawin nila ito sa akin. Huwag kang mag-alala, sir. Titingnan ko agad. Paniniguro ni Horace. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Tanong ni Hejin sabay lahad ng kamay. Hindi ko kaya, sir. Binawi pa rin ang iyong lisensya sa pagmamaneho, kaya bawal kang magmaneho sa Erodia sa susunod na 5 taon. Hindi pinansin ang mga protesta ng ibang lalaki, inagaw ni Hejin ang mga susi sa kanya. Umangat ang labi niya sa isang panunuya at ipinagmalaki niya, so what if I'm driving without a license? Para bang may taong may lakas ng loob na gawin ang anumang bagay tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 504. Isang stroke ng malas lang na naaresto ako sa pagkakataong ito.
Ngunit sino sa buong lungsod ng Northampton ang mangangahas na hawakan ako sa pangalawang pagkakataon? Halatang galit si Hejin. Siya ay nasa Erudia sa loob ng maraming taon, ngunit minsan ay hindi siya nakaranas ng gayong kahihiyan. Sa isang malakas na dagandong, pinaharurot ang sasakyan sa di kalayuan. Napabuntong hininga si Horace sa galit at inis, hindi alam kung mabuti ba o hindi na pinayagan niyang magmaneho si Hejin. Noon lang, tinawag siya ni Park Chien-shin. Sa sandaling tinanggap niya ang tawag, ang galit na galit sa boses ng kanyang amo ay bumungad, sa pamamagitan ng mga speaker, gaano ka ba walang silbi, ikaw na basura. Bakit wala kang magawang tama? Wala ka bang kapangyarihan sa Northampton? Hindi yon. Boss, ako. Pinutol siya ni Chien-shin, ayoko nang makarinig ng mga palusot. Ito ang pangalawang pagkakamaling nagawa mo. Alam mo ang kahihinatnan ng pangatlo. Nobela. Isang malamig na pawis ang bumuhos sa katawan ni Horace. Alam niya na si Park Chien-shin ay hindi isang tao na dapat pagtripan. Para sa lahat ng iyon, si Scott Yates ay tunay na isang nakakatakot na tao, siya ay isa pa rin na pinahahalagahan ang katapatan at katwiran. Sa kasamaang palad, si Park Chien-shin ay kirin. Siya ay walang awa, malupit, at hindi siya sumunod sa anumang mga alituntunin maliban sa kanya. Kahit sinong may utak ay malalaman kung bakit kailangan nilang matakot sa kanya. Nagmamadaling nagdial ng numero si Horace. Tipunin ang lahat ng lalaki na mayroon tayo sa Northampton at protektahan si Park Hejin sa lahat ng paraan. Walang dapat mangyari sa kanya. Sa isang iglap, ang lahat ng mga lalaki na kanyang ikinalat sa buong lungsod ay nagsimulang kumilos. Kung may nangyari kay Hejin, libo-libong mga lalaki ang maaaring sumugod sa kanya sa loob ng wala pang isang minuto. Bumalik sa Oriental Star Group, sinabi ni Zoe, "Darling, ipaubaya mo sa insurance company ang paggamit ng kotse ko, okay? Alam nila kung ano ang gagawin para mabayaran ako. Huwag mo nang idamay ang sarili mo dito." Umiling si Levi, iginiit, "Hindi pwede. Kung sino man ang sumire sa sasakyan, kailangang magbayad." Ha, hindi naman kailangan yan diba? Naparusahan na siya, bulong niya na may maliit na Simon Got. Pangunahin niyang nag-aalala na si Levi ay lumikha ng mas maraming problema kaysa sa halaga nito. Nakangiting tiniyak niya, "Hindi ko sinabi na hahayaan ko siya ng ganoon kadali. Magpahinga ka, isang bagong sasakyan ang maghihintay sa iyo bago ka matapos ang trabaho para sa araw na iyon. Maghintay ka lang at tingnan. Besides, ang minor punishment na iyon ay si Xavier, hindi siya. Kailangan pa niyang makaganti kay Hejin sa sinubukan niyang gawin." Pagkatapos niyang bumalik sa Morris Group, pinaalis niya ang Phoenix para hanapin si Hejin. "Sir, nasa Ocean Villa si Park Hejin." "Okay, nakuha ko na." Bumaba siya at hinanap si Seth. "Seth, kailangan kong dalhin mo ako kung saan." "Walang problema, Mr. Garrison." Bilang isang mapagmasid na tao, agad na nasabi ni Seth na lalabas si Levi upang hawakan ang isang problema. Nakangiti siya habang nagtatanong, "Magdadala pa ba ako ng maraming lalaki, sir?" "Hindi na kailangan yan. Dapat tayong dalawa ay sapat na." Sa Ocean Villa, kasalukuyang nasa gym si Hejin, inilalabas ang kanyang pagkabigo. Nakatayo siya sa isang arena, nakasuot lamang ng singlet na ipinagmamalaki ang kanyang matipunong figure. Pinalibutan siya ng 6 na lalaki sa isang maluwag na bilog, bawat isa ay mas duguan kaysa sa huli. "Halika na, lumapit ka sa akin, walang kwentang basura ka." Sigaw niya bago gumalaw. Dalubhasa siya sa taekwondo at isa siya sa pinakamalakas na manlalaban sa mundo. Hindi nagtagal ay nakahandusay sa sahig ang 6 na lalaki, daing sa sakit. Gayunpaman, hindi iyon sapat para patahimikin si Hejin. Sa ilang mabibilis na galaw, binali niya ang lahat ng kanilang mga paa sa kanilang nakakakilabot na tunog ng pag-crack. Umalangaw sa gym ang naghihirap na sigaw ng mga lalaking lumpo, dahilan para manginig ang mga tauhan ni Hejin. Si Hejin ay hindi kapani-paniwalang malupit at agresibo, isang tunay na psychopath. Ang sinumang nakipag-sparring sa kanya ay palaging nauuwi sa kanilang matitinding pinsala. "Sir, alam ko na ang impormasyong gusto mo." Sigaw ni Chang Wook habang tumatakbo papasok sa gym. Pinunasan ang dugo sa kanyang mga kamay, sumigaw si Hejin, at
Ang babaeng nasangkot sa aksidente kasama mo ay ang chairwoman ng Oriental Star Group na si Zoe Lopez. Ang lalaking tumulong sa kanya ay ang kanyang asawa, si Levi Garrison, habang ang isa pang babae ay ang Vice President ng Morris Group, si Iris Annabel, ulat ng kanyang assistant. Lumiwanag ang mga mata ni Hejin sa impormasyon at tuwang-tuwa siyang napabulalas, hahaha, nagkataon lang. Iyan ang eksaktong mga tao na narito ako para harapin. Anong gagawin natin ngayon, sir? Tanong ni Chang Wook. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 505. Walang paraan na palayain ko sila ngayon. Isang masamang ngiti ang naglaro sa labi ni Hejin. Bang! Bumukas ng husto ang mga pinto ng gym, malakas na kalabog nang bumagsak ang dalawang hati sa dingding. Nasaan si Park Hejin? Isang malalim na boses ang bumungad. Lahat ng tao sa gym ay napalingon sa direksyon ng ingay, pero nakita na lang sina Levi at Seth na papasok sa loob. Sir, hindi ba si Levi Garrison iyon? Itinuro ni Chang Wook. Nang mapagtanto na si Levi nga iyon, malupit na ngumiti si Hejin. Isara mo ang mga pinto. Huwag hayaan silang makatakas. Ginawa ng kanyang mga tauhan ang iniutos sa kanila bago sila lumipat upang tuluyan nilang matrap sina Levi at Seth. Mayroon kang ilang seryosong lakas ng loob na ihatid ang iyong sarili sa aking pintuan. Ang mabuti pa, ngayon, hindi na natin kailangang gawin. Kumulog siya. Tahimik na nagsisindi ng sigarilyo si Levi na para bang hindi siya kasalukuyang napapalibutan ng mahigit 100 kaaway. Makinig ka, Pump. Ang tanging paraan para mapaalis ka sa kawit ay kung ibibigay mo sa akin ang iyong asawa para sa kasiyahan. Hahaha. Malakas na bamantong hininga si Hejin, maya-maya'y sumama ang kanyang mga tauhan. Sa lahat ng ito, nanatiling tahimik si Levi, habang nakikita lang siya sa mga lalaking tumatawa. Ang nagbabantang tingin sa kanyang mga mata ay nagdulot ng takot na dumaan kay Hejin. Iikot at manalo gamit ang iyong 5 piso. Anong ginagawa mo dito? Nakita ni Hejin ang sarili niyang nagtatanong. Mahinahon ang boses ni Levi ngunit may agos ng bakal dito. Nabangga mo ang kotse ng asawa ko at nasira ito, kaya ngayon, kailangan mong magbayad. Muli, humagalpak sa tawa si Hejin at ang kanyang mga tauhan. Kitang-kita sa mga ekspresyon ng mukha nila na akala nila ay tanga si Levi. Upang maglakas loob na humingi ng kabayaran kay Park Hejin, siya ay talagang tulala. Gusto mo babayaran ko? Humingi ng kumpirmasyon si Hejin. Tama iyan. Ang kanyang kotse ay hindi bababa sa 2 milyon, alam mo. Ngayon, magbayad ka na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang maliit, mahirap na katotohanan, hindi ko kailanman binabayaran ang sinuman para sa anumang bagay-bago. Hindi ako magkakaroon at hinding-hindi. Sabi mo gusto mo pera ko. Sa panaginip mo lang. Huminga ng sigarilyo, walang pakialam na sinabi ni Levi, paano kung ipilit kong tumanggap ng kabayaran mula sa iyo? Malakas na tawa ang sumalubong sa kanyang mga salita. Napabalikwas pa nga ang ulo ni Hejin, sumasakit ang tiyan sa lakas ng kakatshort. Ang pagiging matapang habang ang kapitan ng pulis ay nasa isang bagay. Ito ay isang bagay na ganap na humingi ng kabayaran mula sa kanya habang nasa kanyang karera. Dapat may death wish ang lalaking ito. Hahaha, ang masakit kong tagiliran. Biglang naputol ang mapanuksong tawa ni Hejin nang biglang isaksak ni Levi ang nasusunog pa niyang sigarilyo sa nakabukas na bibig ng kausap. Napasigaw si Hejin sa sobrang sakit. Napatulala ang mga tauhan niya sa nangyari. Mabilis na kumilos si Levi na kahit si Hejin ay hindi nakapag-react sa oras. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang sino man ang umasa na si Levi ay biglang umatake. Maging si Seth ay namangha sa bilis ng kanyang paglalakad. Nakakatawa ba talaga ito? Tanong ni Levi na nakakunot ang noo, nobela. Namula ang mukha at namumula sa sakit, umungal si Hejin, bugbugin mo sila. Ayokong makita silang nakatayo pagkatapos nito or else. Kinikilala ang kanyang mga utos, naghanda ang kanyang mga tauhan na sumugod, kay Levi. Naiinip na ba kayong lahat sa pamumuhay? Halika na, kumilos ka na. Hinahamon kita. Naglabas ng 2 batuta. Tinitigan ni Seth ang mga lalaki nang walang bakas ng takot sa kanyang mukha.
Siya ay isang retiradong militar na taga-Manman na nakakita ng higit sa kanyang mga patas na bahagi ng mga digmaan. Ang pagharap sa mga normal na lalaking ito ay walang halaga kumpara sa kanyang naharap sa mga larangan ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit siya kinuha ni Levi, bilang pinuno ng seguridad. Nagsisisi ka bang sumama sa akin, Seth? Pasiga na tanong ni Levi. Ha, parang, dahil tinuring mo akong kapatid, mas masaya akong gawin iyon. Mayabang na sagot ni Seth. Nakangiting sumagot si Levi, magandang malaman iyon. Galit na galit, sinimangutan ni Hejin ang kanyang mga tauhan, ano pa ba ang ginagawa ninyo? Kunin sila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 506. Sisingilan. Sumigaw ang mga tauhan ni Hejin habang sinugod sina Levi at Seth. Thud, thud, kuwit. Gamit ang kanyang mga baton, ipinakita ni Seth na dahil lang sa nagretiro na siya ay hindi na nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Walang sino man ang makalapit sa kanya sa lahat habang sila ay hinampas na parang langaw. Mas nakakatakot ang side ni Levi. Thud. Isang suntok mula sa kanya ay magpapalipad pabalik sa kanyang kalaban ng mahigit 10 metro. Kuwit. Ugh. Ilang sandali pa, ang lahat ng tauhan ni Hejin ay bumagsak sa lupa, humahagulgol at humahagulgol sa sakit. Natulala sina Hejin at Changwook, habang nakatingin sila sa dalawa pang lalaki na hindi makapaniwala. Paano sila magiging napakalakas? Sa kabila ng pagiging master ng taekwondo, masasabi ni Hejin na hindi siya kalaban ni Seth, lalo na si Levi. Wham! Sa isang malakas na hampas mula sa batuta ni Seth, si Changwook ay napadpad sa lupa. Bago pa makaganti si Hejin, sinipa siya ng ex-military scout at siya ay matulin, na gumuho sa sahig. Sa wakas, kinaladkad siya at inihagis sa paanan ni Levi. Kung ganoon, magbabayad ka ba ngayon? Marahang tinapik ni Levi ang pisngi ng natalo. Maaaring nangingibabaw at mayabang si Hejin, ngunit hindi siya tanga. Alam niyang mas mabuting umatras ngayon para dilaan ang kanyang mga sugat. Baka dumating ang paghihiganti mamaya. With that thought in mind, tumango siya. Oo, gagawin ko ang gusto mo. Malaki. Tara na at pumili tayo ng bagong kotse, di ba? At iyon ang naging paraan ni Levi gamit ang isang McLaren 720s para kay Zoe, isang kotse na pumili ng higit sa 4 na milyon. Kahihiyan. Buo at lubos na kahihiyan. Namula ang mukha ni Hejin sa kahihiyan habang namumula siya sa galit. Hindi lang siya nabugbog, bagkus, pinilit din siyang magbayad ng kabayaran. Bago siya umalis, binigyan siya ni Levi ng huling babala sa paghihiwalay, bawi na ang iyong lisensya sa pagmamaneho, kaya huwag na huwag kitang makitang nagmamaneho sa kalsada. Kung hindi, hindi na kita maaawa, sa susunod. Ikaw, labis na natukso si Hejin na sumagot na wala siyang kinalaman kung magmaneho siya ng walang lisensya. Gayunpaman, alam niya na ang lahat na magdadala sa kanya ay isa pang round ng pambubugbog. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumagot siya, ay, naiintindihan. Nang makaalis si Zoe sa trabaho at makita ang bagong McLaren na naghihintay sa kanya, natigilan siya. Ito, saan mo nakuha ito? Ito ay kabayaran. Ang masayang tugon ni Levi. Ha, kabayaran. Bakit niya ako bibilhan ng kotse bilang bayad? Nakumbinsi ko siya ng may kabanalan at nagawa kong iparamdam sa kanya ang kahulugan. Siyempre, makakabawi siya sa iyo kahit papaano. Tinapunan niya ito ng isang kain na hinalang tingin, tiyak na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng ginawa niya. Pagkaalis ni na Levi at Seth, halos sumabog sa galit si Hejin. Mga walang kwentang basura, milyon-milyon ang sinayang ko sa iyo at kahit isang security guard ay hindi mo matatalo. Hindi siya nagpapigil habang hinahampas niya ang kanyang mga tauhan, bawat suntok ay nabasag ang kanilang mga balat at nagdulot ng pagtilamsik ng kanilang dugo sa lupa. Tahimik na dinanas ng kanyang mga bodyguard ang kanilang parusa, pakiramdam nila ay karapat-dapat sila dahil natalo sila sa isang security guard, kahit na may kalamangan sila sa bilang, nobela. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Horace sa pinangyarihan. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at tumutulo sa kanyang mukha. Umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang babala ni Qianxin tungkol sa pangatlong pagkakamali. Paano niya nalaman na may mangyayari muli kay Hejin, kahit na pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ginawa niya? Sa isang hampas,
Napaluhod siya sa harap ni Hejin. Sir, kasalanan ko po lahat ito. Hindi ko nahawakan ng maayos ang bagay na ito. Please parusahan mo ako. Wham! Ang paa ni Hejin ay lumabas sa isang malakas na sipa, na nagpalipat-lipat kay Horace ng ilang metro. Lahat kayo walang kwenta, sigaw ng galit na lalaki. Gumapang pabalik kay Hejin, nakiusap si Horace, Sir, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na haharapin ko ng maayos ang bagay na ito sa pagkakataong ito. Nasaan ka noong binubugbog ako? Akala ko ba sinabi mo na nasa iyo ang lahat, dito sa Northampton? Tanong ni Hejin. Basag. Gamulong-gulong si Horace sa lupa sa matinding paghihirap habang pinutol ng isa pang lalaki ang kanyang braso sa dalawa. Sir, anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Antong hininga siya sa sakit. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 507. Inilabas ni Hejin ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang ama. Tay, may binugbog ako. Umaasa ako na maaari mong ipadala sina Lee Da-jong at Lee Da-yong para tulungan ako. Please. Okay, walang problema. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha sa madaling pagsang-ayon ng kanyang ama. Kapag nasa tabi ko silang dalawa, hindi ako dapat matakot sa sino man sa Northampton. Sina Lee Da-jong at Lee Da-yong ay dalawa sa mga personal na bodyguard ng kanyang ama. Magkasama, sila ay kapantay ng Typhoon sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ang dalawang lalaki, magkapatid, ay dalawa sa pinakamahusay na master ng Taekwondo ni Kirea. Sa katunayan, sila ay mga disipulo ni Lee Jae-shik, ang punong coach ng mga sundalo ni Kirea. Sa Kirea, si Lee Jae-shik ay parang Diyos sa mga tao. Ang pagkakaroon ng perpekto sa kanyang anyo sa paglipas ng mga taon, ang kanyang mga kasanayan sa Taekwondo ay pangalawa sa wala, sa buong mundo. Hindi lang iyon, kundi sinanay din niya ang Special Operations Regiment ni Kirea. Ang lahat ng mga lalaking sumailalim sa kanyang pagsasanay ay mga makapangyarihang individual sa kanilang sariling karapatan. May usap-usapan na dalawa sa kanyang minamahal na alagad ang nagmana ng 5% ng kanyang kakayahan. Sila rin, dati ay bahagi ng Special Operations Regiment at nakapatay ng daan-daang mga kaaway sa larangan ng digmaan ng mag-isa. Sa nakalipas na ilang taon, sila ay nasa tabi ni Park Cheon-shin habang siya ay nagukit ng isang teritoryo para sa kanyang sarili kay Erudia. Ang mga kaganapang pangyayari ay nagtulak kay Hejin sa gilid at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong sa kanila. Sa malamig na tawa, napabulala si Hejin, may nagsabi sa akin minsan na hindi ako makakakilos ng walang lisensya sa pagmamaneho. Well, hindi ako lubos na kumbinsido tungkol doon. Alam na si Hejin ay hindi na makatwiran ngayon, ang tanging magagawa ni Horace ay pumili ng 200 sa kanyang pinakamahusay na mga tao upang maprotektahan ang isa pang lalaki. Noong gabing iyon, nagdala ng balita si Asher Dragon kay Levi. Sir, sinasabi ng South City na wala silang magagawa sa pagnanakaw ng Triple Group sa daan-daang bilyon mula kay Scott Yates. Hindi maliban kung tahasan nilang harapin sila tungkol dito. Sa halip ay nag-aatubili silang gawin iyon, dahil ang Triple Group at South City ay nagtutulungan sa maraming proyekto. Ngumuso si Levi at sumagot, dahil nag-aalangan sila tungkol dito, ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito. Nasabi ko na bawal manghawakan ang perang iyon. Kung nasiyahan lang ang Triple Group sa kanilang sarili sa South City, hindi niya ito papansinin. Gayunpaman, ngayon sila ay nagiging sakam at pinalawak ang kanilang pag-abot sa Northampton. Walang ganoon si Levi. Ito ay nagbibigay lamang sa kanya ng higit na dahilan, na nais na makita sa kanila. Samantala, si Hejin ay kasing excited ng isang bata sa umaga ng Pasko. Ang dahilan ng kanyang mataas na espiritu. Dumating na sina Lee Da-yong at Lee Da-jong. Ang dalawang lalaki ay nakatayong roon na parang mga tigre, naghihintay na sumunggab, nakapulupot ang mga kalamnan at handang hampasin. Ang nakakatakot na aura na ipinalabas nila ay nagpapadala ng mga panginginig sa gulugad ni Horace. Biglang naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Sino sa Northampton ang maglalakas loob na hawakan ako ngayon? Mayabang nasabi ni Hejin na may kasamang baliw na tawa. Kinabukasan, ginagawa pa rin ni Hejin ang kanyang nagustuhan,
nakikipagkarera sa mga kalsada ng isang marangyang sports car. Nakasunod na malapit sa kanya ang isang itim na sedan kasama ang dalawang magkapatid sa loob. Nakapaligid sa kanila ang 200 tauhan ni Horace, lahat ay masunuring sumusunod kay Hejin habang siya ay humahabi at humaharurot sa trapiko. Lubos niyang binabaliwala ang anuman at lahat ng batas trapiko. Ang maling daan na pagmamaneho ay isang maliit na krimen lamang sa listahan ng iba pang mga patakaran na kasalukuyan niyang nilalabag. Kapag nakakita siya ng zebra crossing, bibilis siya, tuwang-tuwang nanonood habang ang mga pedestrian ay nagtapon sa gilid, upang maiwasan siya. Ang isa sa mga pangunahing kalsada ng lungsod ay dumaranas pa ng matinding pagsisikip, dahil sa kanyang talamak na pagmamaneho. Nagdulot siya ng ilang kaso ng aksidente sa trapiko sa ilang intersection. Hindi nagtagal ay nakakuha ng atensyon ng mga tauhan sa Traffic Bureau ang mga kakaibang pangyayari sa pangunahing kalsadang iyon. Gamit ang mga surveillance camera, mabilis nilang hanapin ang pinagmulan ng lahat ng problema ang sports car ni Hejin. Akala ko ba binawi na ang lisensya niya at naniniwala ako na bawal na siyang umupo para sa isa pang pagsubok sa loob ng susunod na 5 taon. Bakit siya nagmamaneho pa rin sa mga kalsada? Nagulat at naguguluhan, mabilis nilang iniulat ang pangyayaring ito sa kanilang nakatataas. Lalo na nasiyahan si Hejin, nang tingnan kung ano ang dulot niya, sa pangunahing kalsadang iyon. Oo, nagmamaneho ako ng walang lisensya. E ano ngayon? Halika at hulihin mo ako kung kaya mo. Sigaw niya sa isa sa mga surveillance camera habang itinuro ang gitnang daliri dito, sa isang malaswang kilo. Ganap na nakunan ng camera ang mapagmataas at mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Levi Garrison, nagmamaneho ako ng walang lisensya. Anong gagawin mo dyan? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 508. Ang talaan ng listahan ng mga batas na binaliwala ni Hejin ay mabilis na nakarating sa mesa ni Xavier. Hindi niya agad naresolba ang isyo, sa halip, nagpasya siyang ipaalam ito kay Levi. Sir, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Bahagyang nanginginig si Xavier mula sa kinatatayuan niya sa harap ni Levi. Kitang-kita niya na galit ang kausap. Ang mga aksyon ni Hejin ay hindi lamang isang snub sa Diyos ng digmaan mismo, ngunit sa halip, ito ay nakadirekta din sa mga batas ng erudiya. Titingnan ko ang bagay na ito ng personal. Mariingkum agad si Levi. Naiintindihan. Sa totoo lang, hindi ka pani-paniwalang naasar din si Xavier sa ginawa ni Hejin. Gayunpaman, siya ay nasa isang mahirap na tali, kaya't maaari lamang niyang pumikit sa sitwasyon. Alam niya na medyo kaunti ang mga tao sa parehong bangka na katulad niya. Kaya, lubos siyang napanatag na ang Diyos ng digmaan ang haharap sa bagay na ito mismo. Sa wakas, may magtuturo sa mayabang na brat na iyon. Sinabi ni Levi, pupunta ako doon ngayon. Sa totoo lang, nagulat siya na ang gayong egoistikong tao ay umiral pa sa panahon na ito. Seth, kailangan kong ihatid mo ako kung saan. Muli, tumungo siya sa kanyang destinasyon kasama si Seth bilang kanyang tanging backup. Sa sandaling iyon, lumipat si Hejin sa isa sa mga kalsada sa baybayin. Muli siyang nagmamaneho sa kabilang direksyon, sumasalungat sa daloy ng trapiko. Walang humpay na tumutunog ang hotline ng Traffic Bureau habang walang tigil ang pagbuhos ng mga ulat ng kanyang mga maling gawain. Si Horace, na pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, ay labis na nag-aalala sa mga kilo ng nakababatang lalaki. Napakaraming tao ang iniinis niya sa isang pagkakataon. Gaano siya katanga? Ang pagpukaw sa pamahalaan ng Northampton sa pamamagitan ng pagmamaneho ng walang lisensya ay isang kahanga-hangang pipong ideya. Sa bilis na ito, papapahamak siya sa triple group. Gayunpaman, alam ni Horace na lahat ito ay bahagi ng plano ni Qianxin. Pinahintulutan ni Qianxin ang kanyang anak na gawin ito, kahit na hinihikayat siya. Ang dahilan niyan ay simple upang bigyan ng presyo sa Northampton. Gusto niyang maunawaan ni Jesse Nielsen, ang gobernador ng Northampton, ang intensyon ng triple group. Pupunta sila sa merkado ng Northampton, sa isang paraan o sa iba pa. Biglang inihinto ni Hejin ang kanyang sasakyan. Ay, fair na. Matagal ko na itong ginagawa pero walang naglalakas loob na kumprontahin ako tungkol dito. Ang boring. Vroom. Sa sumunod na segundo,
Huminto ang isang Audi sa kanyang harapan, nang may dalawang lalaki na lumabas sa kotse. Nagdilim ang mukha ni Hejin, sa sandaling pagtitig niya sa kanila. Maya-maya pa ay nagsimulang kumulo ang kanyang dugo sa kanyang mga ugat. Ito ang pinakakinasusuklaman niyang kaaway, ang taong paulit-ulit na nagpahiya sa kanya si Levi. Pagkababa ng sasakyan, ang unang ginawa ni Levi ay sumugod kay Hejin. Hinawakan niya sa kwelyo si Hejin bago pa makapag-react ang isa pang lalaki. Hindi ba pinaalalahanan kita na huwag magmaneho ng walang lisensya? Ungol ni Levi sa malamig na tono. May mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. 3. Nauutos si Hejin dahil sa takot at hindi man lang niya natapos ang kanyang tanong. Bang! Isang sedan ang pumara sa kanila at huminto bago lumabas ang dalawang lalaki sa sasakyan. Si Dayong at Dajong iyon. Nagiba ang atmosfera sa kanilang hitsura, nagiging tense habang tila bumababa ang temperatura, ng ilang degrees. Nabaluktot ang pagkabalisa kay Seth habang pinagmamasdan sila ng maingat. Nakakakilabot ang aura. Ang dalawang lalaki ay naglock ng kanilang tingin sa kanya at ang Adam's apple ni Seth ay lumunok habang siya ay lumunok. Parang may nakamamatay na ulupong na pinupuntirya ka. Maya-maya ay dumating ang mga tauhan ni Horace. Mabilis na pinalibutan sina Levi at Seth at hinarangan silang makatakas, nobela. Nararamdaman ni Seth ang kanyang sarili na tensyonado sa kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Sa kabila noon, hindi pa rin siya natakot. Walang pakialam si Levi sa mga lalaking nakapaligid sa kanya, nakatuon ang atensyon niya kay Hejin. Well, hindi ba't binalaan na kita noon pa? Ganyan kabastusan. Bitawan mo si Mr. Park. Babala ng mahinang boses ni Dajong. Pagbabaluwala sa baba ng lalaki, tinapik ni Levi ang pisngi ni Hejin ng may pag-aalinlangan. Ayaw mo pa rin akong sagutin. Humihingi lang yan ng sampal sa akin, alam mo na. Dumagundong si Dajong, maglakas loob ka. Panunuya, itinaas ni Levi ang kanyang kamay at binigyan si Hejin ng isang malakas na sampal sa pisngi. Sampal. Anong gagawin mo dyan? Ngumisi siya. Namumula sa galit ang mukha ni Dajong dahil sa tahasang hindi pinansin ng isa pang lalaki ang kanyang babala at sinaktan si Hejin. Damn mo! Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 500. Baliw ka, anong ginawa mo? Napasigaw si Dayong sa sobrang galit. Ngumiti si Levi at inosente ang tono, oh, hindi mo nakita. Okay, hayaan mong ipakita ko sa iyo ng isang beses pa. Smack! Isa pang nakakatunog na sampal ang damapo sa mukha ni Hejin. Sa loob ng ilang segundo, namula ng husto ang kanyang mukha, dahil hindi napigilan ni Levi ang kanyang lakas ng hampasin siya. Isang malakas na paghinga ang narinig ng lahat ng naruroon bago bamuka ang kanilang mga panga sa pagkamangha. Ang magkapatid na Lee ay lubos na natulala. May isang taong talagang nang ahas na saktan si Hejin sa harapan nila, sa isang sadyang pagkilos ng pang-aakit. Nakakahiya, paano nila ito ipapaliwanag sa amo nilang si Qianxin? Hindi na nila ito matiis. Hindi sila makatayo at manatiling tahimik, dahil lumalala ang sitwasyon. Galit na galit si Hejin habang sumisigaw, patayin mo siya. Patayin silang dalawa. Kumilos si Dajong, sumugod sa direksyon ni Levi. Sa isang kisap mata, nalampasan na niya ang 10 metrong naghihiwalay sa kanila ni Levi. Itinaas niya ang kanyang binti ng mataas, na nagwawalis sa ulo ng huli. Whoosh! Ang bilis at lakas sa likod ng kanyang sipa ay naging dahilan ng pagsipol nito sa ere. Isang alon ng mainit na hangin ang humampas kay Seth at parang nag-iinit ang mukha niya. Ang higit na nakakatakot ay ang layunin ng pagpatay, na nagmumula kay Dajong. Iyon ay ang uri ng aura na maaari lamang ilabas sa nagngangalit na mga larangan ng digmaan, sa gitna ng dagat ng mga bangkay. Malakas siya, hindi ka pani-paniwalang malakas. Ang alon ng pressure na hangin na naiwan pagkatapos ng sipa ni Dajong ay sapat na upang pilitin si Seth pabalik ng ilang hakbang, isang katotohanan na nag-aalala para kay Levi na bumangon sa kanya. Siguradong mamamatay si Levi kapag tumama sa ulo niya ang sipa na ito. Gayunpaman, huli na para sa kanya na gumawa ng anumang bagay tungkol dito ngayon. Bago pa magdikit ang paa ni Dajong sa ulo ni Levi, gumalaw ang huli. Nanlaki ang mga mata ni Dajong nang sumigaw sa kanya ang kanyang instincts na may paparating na panganib.
Naputol ang paa ni Levi, mas mabilis ang kanyang bilis kaysa kay Dajong. Wham! Nobela. Parang sledgehammer, dama po ang kanyang sipa sa puson ni Dajong at napabalikwas ang lalaki. Thud. Malakas na bumagsak si Dajong sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla at namilipit sa matinding paghihirap. Walang makakaalam maliban sa kanya na ang isang sipa ni Levi ay nasugatan ng husto ang kanyang mga laman loob. Natahimik ang lahat nang makita ang nangyari. Kung kahit na ang isang bihasang manlalaban tulad ni Dajong ay hindi kapantay ni Levi, kung gayon gaano siya kalakas. Mamatay. Umungol si Dayong bago nawala sa paningin. Lumitaw siya sa likod ni Levi at nagkaroon ng kulay pilak na kislap, nang may dumausdal sa kanyang kamay mula sa kanyang manggas. Shanik. Itinaas ang punyal sa kanyang kamay, tinusok niya ito sa leeg ni Levi. Nagawa niya ang lahat ng ito sa isang tuloy-tuloy na nangyayari, wala ni isang galaw na nag-aaksaya ng higit pang enerhiya kaysa kinakailangan. Ito ay pagiging perpekto, hinasa mula sa daan-daang laban at pagpatay. Gaya ng inaasahan sa mga alagad ng sikat na Lee Jae-sik, ang isa ay dalubhasa sa sining ng taekwondo, habang ang isa ay sinanay ang kanyang katawan sa perpektong sandata. Ang kanyang paglipat ay simple at direkta, ngunit hindi kapani-paniwalang mabilis, nakamamatay at tumpak. Si Seth at Hejin, ang dalawang lalaking nakatayo sa kanya maliban kay Levi, ay nakakaramdam ng lamig na tumatagos sa kanila. Nagsitayuan ang mga balahibo sa buong katawan at nanlamig sila, hindi nakakakibot ng kalamnan. Para silang nahuhulog sa nagyayelong tubig. Sa sandaling iyon, parang ang kamatayan mismo ang humihinga sa kanilang mga leeg. Ipinikit ni Seth ang kanyang mga mata, hindi napigilan ang sarili na makita ang susunod na mangyayari. Nakilala na ni Garrison ang kanyang kapareha sa pagkakataong ito. Kung hindi niya maiiwasan ang pag-atake nito, walang paraan na makakaligtas siya. Naibabaw ng excitement ang takot na nararamdaman ni Hejin. Sa pagkakataong ito, siguradong patay na si Levi Garrison. Lumapit ang punyal sa leeg ni Levi. Habang papalapit ito, mas lalong tuwang-tuwa si Dayong. Sa sandaling dumausdas ito sa kanyang leeg, patay na siya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 510. Sa sumunod na segundo, nawala ang ngiti sa mukha ni Dayong. May kung anong itim na kumislap sa kanyang paningin at ang kanyang punyal ay tila natusok sa bato, hindi na makagalaw man lang. Nang mapagtanto niya ang kanyang nakikita, bumalatay sa kanyang mukha ang gulat at takot. Naipit na talaga ni Levi ang talam sa pagitan ng dalawang daliri, napahinto ito sa kanyang mga trap. Napakalakas ng puwersang ginawa sa sandata mula sa dalawang daliring iyon. Kailan pa nagkaroon ng nakakatakot na lalaki ang Northampton? Basag. Halos lumuwa ang mga mata ni Dayong sa kanyang ulo. Nasira ang talam. Nabasag ang talam gamit ang dalawang daliri. Anong klaseng baliw na psycho siya? Ang dagger na ito ay bahagi ng kagamitang ibinigay sa kanya noong siya ay nasa Special Operations Regiment. Ginawa ito mula sa isang espesyal na material na sinasabing halos hindi masisira. Kahit isang bala ay hindi mabubura ang metal. Ngayon, may nakabasag talaga nito gamit ang dalawang daliri. Thud. Bago pa man siya makabalik sa katinoan, hamampas si Levi ng isang marahas na sipa na nagpa-atred sa kanya. Napaungol siya sa hapdi habang bumagsak sa sahig. Mahigit isang dosenang mga buto niya ang nabali sa isang sipa na iyon, nobela. Si Hejin ay napuno ng lubos na pagkabigla, dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sino ba talaga si Levi Garrison? Kahit ang magkapatid na Lee ay hindi niya kapantay. Ang natitirang 200 lalaki ay nanginginig sa kanilang mga sapatos, ganap na takot. Walang nang-ahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Sa bagay, hindi naman sila suicidal. Itinuon ni Levi ang kanyang tingin sa figure ni Hejin, inulit ang kanyang naunang tanong, binalaan ba kita tungkol sa pagmamaneho ng walang lisensya? Why yes, you did. Masiglang tumango si Hejin, ang kanyang dating kay-abangan ay wala kahit saan. Kung ganoon, bakit hindi mo ako pinakinggan? 2. Nauutol na sagot nito. Hindi alam ni Hejin ang sasabihin. Dahil hindi mo kayang kontrolin ang iyong sarili, tutulungan kita. Wham! Basag. Sinipal ni Levi ang isang paa ni Hejin, agad itong nabali. Basag. Basag. Basag.
Tatlong welga pa mula kay Levi at ang natitirang bahagi ng mga paa ni Hejin ay nabali rin. Napaluhod sa sahig ang lumpo, gamulong-gulong habang sumisigaw sa sakit. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Levi. Sige, ngayon ay hindi ka na makakaalis sa iyong bahay at magmaneho ng walang lisensya. Sa tuwing makikita-kita sa likod ng manibela, puputulan ko ulit ang mga paa mo. Halimaw ka, demonyo ka. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Hejin ang isang taong mas baliw pa sa kanya. Sa kabila ng pagiging nasa parehong panig ni Levi, si Seth ay medyo natatakot din. Napakabisyosong tao. Nang kumilos si Levi, 200 pares ng mga mata ang nakatutok sa kanya, na may kilabot na sumisikat sa kanila. Naghiwalay sila tulad ng dagat na pula sa harap ni Moises, na parating sa kanya na makalakad ng walang hadlang. Sa oras na dumating si Horace at nakita ang eksena sa harap niya, alam niya na siya ay tiyak na mapapahamak. Si Hejin ay binugbog at naging baldado sa kanyang teritoryo, kaya ito ang magiging responsibilidad niya. Anong kalokohan ang ginagawa niyo? Gumagawa ka ng mga walang kwentang piraso ng basura. Sampal, sampal. Ang galit na lalaki ay nagsimulang sampelan ang kanyang mga kampan. Sir, wala po kaming kasalanan. Masyadong makapangyarihan ang lalaking iyon. Tingnan mo, kahit sina Lee Da-yong at Lee Da-jong ay hindi katugma sa kanya. Nakakaawa silang sumigaw. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Ipadala sila sa ospital. Sa sandaling iyon, nagsalita si Hejin sa mahinang boses, tumanggi, hindi. Ibalik mo kami sa South City. Walang ibang magawa si Horace kundi sumunod. Tinawagan niya si Chien-shin at ibinalita sa kanya ang lahat ng nangyari. Ginoo, Park, parusahan mo ako. Handa akong mamatay para sa aking mga kasalanan. Pinipilit na ni Horace ang kanyang sarili para sa kanyang hindi maiiwasang kamatayan. Ang matigas na tono ni Chien-shin ay sumagot, naiintindihan ko na ang nangyari sa pagkakataong ito ay walang kinalaman sa iyo. Ang paggamit nito ay hindi isang bagay na magagawa mong lutasin. Ako mismo ang pupunta sa Northampton. Bumilis ang tibok ng puso ni Horace sa sinabi ng amo. Magiging seryoso na ang mga bagay-bagay.